Hi guys! Welcome to the Rescue Diaries, where we talk about how Jesus shows up, meets us where we are, and rescues us in ways we don't expect. Here, every testimony matters. I'm your host Mariko, and for today's episode, we will be talking about my testimony. So to give you a brief background, my name is Mariko. Baka kilala niyo ako as Mika de la Cruz. I used to be a child actress and ngayon mas naglilin ako towards content creation na. I am a married woman na rin and I am a follower of Jesus. I grew up having a really hard time believing na God was real, na He really existed. Even though I went to a religious high school, we did all the prayers, sumali pa ako ng choral, part pa ako nung Marian choral namin sa school. Kumakanta kami sa mga simbahan. Akala ko before parang subject lang si Lord sa school. Alam niyo yun, it's just a perspective na iba-ibang tao, they have different lenses on how they wanna view life. And ako, akala ko parang subject lang si Jesus na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Akala ko it's just a way to view things, a way to think about things, and a way to just have a belief in something. Alam niyo yun? So, akala ko subject lang siya sa school na pinag-aaralan, kailangan mong kabisaduhin, kailangan mong malaman, general knowledge. But I haven't necessarily believed in Him talaga. Parang yung mismong fact na totoo ang Diyos, hirap na hirap pala akong tanggapin yun at maintindihan yun. Feeling ko kasi all my life, I've never had a personal encounter with the Lord. So yun, I tried seeking God, and during my entire relationship with Nash, kasi long time boyfriend ko si Nash eh. Siya naman kasi, nag-high school siya sa Victory Christian Fellowship na high school, VCIS ata yung tawag. So, meron na siyang Christian background but lukewarm. He was never really talagang fully serious dun sa faith niya. Hindi pa ganun katibay talaga. So, he tried inviting me to church. Naalala ko, sinama ko pa nga si mommy eh. Pero, nung time na yon hindi ko pa naiintindihan talaga. Kaya, when you're at church for the wrong reasons, mapapansin mo pa lahat ng ibang tao, i-judge mo sila. Ano ba naman yan? Ang awkward, taas-taas ng kamay, ano ginagawa nila? Ay, ang weird naman nila. Or, it's either you'll be judging other people or you'll be looking palagi at yourself na, naku, nahihiya ako, ano ba dapat kong gawin? You're looking at all the wrong things, the other things that don't matter instead kay Lord, 'di ba? So, nakaka-relate ako doon kasi na-experience ko 'yon. Kaming dalawa pa nung kaibigan namin na si Kuya Philip, kada kasama namin si Nash sa church, yayain niya kami for us to have a personal relationship. Sinisiraan pa namin kung ano-ano pang hindi magaganda yung nasasabi namin. We were basically judging the scenario, the situation. Pero he really tried na i-include ako, isama ako. But I haven't really surrendered pa talaga yung life ko nung time na yon. Oo, umiiyak ako, nararamdaman ko bawat salita sa preaching, nakaka-relate ako, and I really get hit emotionally kapag sa worship, pero it was just a come and go thing. Alam mo yung pasok dito labas, and then it never really made sense or made a change, a transformation in my life. So, I want to start by sharing May 2020, nung pandemic. I'll insert a photo here. Pero ito yung unang discipleship journey na na-experience ko. And this is with my ate Tracy. She's very dear to my heart. Ninang ko na siya sa kasal ngayon. But actually, we go way, way back. Yung sister ko, handler pa siya. 'Di ba sa mga pag artist ka, ganyan, may mga manager, may mga road manager, handler. Si Ate Tracy, kaya ate pa noon for the longest time. Tapos nakita niya ako lumaki sa mga events. Hindi pa kami same ng management na ni ate. And then after, nung pumasok na ako sa same management with my sister, siya na yung naging handler ko. And then we would have out-of-town trips, nagkikwentuhan kami, nagsishare siya ng testimonies niya, nagsishare siya about her faith, nagsishare siya ng journey niya. So, right around this time, parang nagkakaroon ako ng curiosity about faith, ganyan-ganyan. Parang it helps your mental health and I need peace and I wasn't in a good time nung time na yon. So, May 2020 yan. First discipleship journey. So, we tackled salvation. In-explain niya sa akin yung salvation and then in-explain din namin yung lordship. But, just after 2 sessions ng online discipleship journey namin, pagdating ng July 2020, early July to, as in kakasimula pa lang ng July, namatay yung daddy ko.
At that time, sobrang biglaan namatay ng daddy ko. I didn't understand na yung nangyayari pala was kind of a spiritual attack din sa akin kasi I was starting to seek God. Naalala ko nung agaw buhay sa ospital si daddy nun, kumakanta ako ng mga worship songs. Talagang mukha na akong baliw kasi hindi, mabubuhay si daddy kahit na nung in-intubate na siya. That was the last view of him that I had. I was just singing and I was just repeating the worship songs in my head na hindi, mabubuhay si daddy. But doon mo makikita na my heart wasn't really at the right place nung time na yon kasi conditional pa yung faith ko eh. Yung faith ko conditional pa. Nakaasa pa ako doon sa hindi, mabubuhay si daddy. So, meron akong false expectation. I wasn't really surrendered to whatever the will of God would be. And that's for daddy to be reunited with him. 'Di ba? So, syempre hindi kami nag one-to-one, hindi kami nag-discipleship for a time ni Ate Tracy, pero doon ko lang napansin after a year, after ilang years, basta nung nagkita na lang kami ulit, tinanong ko, "Ate, ba't di tayo natuloy? Ano nangyari? Bakit hindi tayo nakapag-message na ulit?" Tapos dun niya sinabi nga na, "Eh, 'di ba namatay yung dad mo?" Ta's dun ko lang naalala na disappoint pala ako. I felt let down. Kasi yung faith ko naka-anchor pa dun sa condition na ako yung nag-set, 'di ba? So, it wasn't really, faith pa talaga nung time na yon, 'di ba? It wasn't really grounded doon sa tamang foundation. Kaya siyempre nung nayanig, gumuho. Napansin ko na lang yun years after na yun pala yung nangyari, 'di ba? Grabe, grabe yung spiritual attack, yung spiritual warfare sa akin, sa isang tao na lumalapit na kay Lord. Kaya kung mapapansin niyo meron akong mga worship covers noong 2020. Napapansin ko medyo umaaura-aura pa ako doon, but have grace for me guys, nung time na yun. I was interested, I was getting there, but I wasn't fully there yet. So, I didn't fully understand things pa. Pero yan, I have worship covers dito sa aking YouTube channel. So, you guys could check it out, diba? Have grace na lang if nakita niyo ako nag-aura-aura o kung ano man. But, alam ko naman nung time na yon I meant it well. And I was just really hopeful and I was just really seeking God dun sa desperate situation na yon. So, i-backtrack ko lang kayo ng konti. 2019, nag-start ako na umalis sa work. I think that was 2019. Hindi ko sure kung early 2020 na. Basta bago yun mag-pandemic eh. After ng Karamia, I felt na lumalala na yung mental health ko nung time na yun. Even my physical body felt tired and iba yung pakiramdam ko nung time na yun na parang may maling nangyayari. Sobrang exhaustion, yun yung naramdaman ko and I was drained. And sinabi ko yon sa GMA, sinabi ko yon kay Tito Perry, manager ko at that time, and they understood. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano yung nangyayari but I think I really need a rest. Akala ko nung time na yun, nababurnout lang ako kasi I've been working simula bata, diba? I've juggled school din. Up to nag K-12 ako, regular school ako eh. Never ako nag-homeschool. So, pagod. Kakaibang bagsak talaga. Tapos, grabe yung mental health ko nung time na yon. So, nagpaalam ako sa work and then, after that, I started noticing weight gain na rin on my part. Akala ko kasi malakas lang ako kumain. Well, partly, that's for sure part of it then na all of my hormones are out of whack, and then I use eating then, binge eating as a way to escape kung ano man yung anxiety, kung ano man yung fears and mental stress and exhaustion na nararamdaman ko nung time na yon. Nag-enroll ako sa psychology. Nag-aral ako sa Southfield ng BS Psychology. I was doing really well in all my classes. And kaya ako pumasok doon, kaya ako nag-psychology is kasi isa yun sa biggest Goliaths ko talaga ever since bata. I was heavily controlled and imprisoned by my mind. Sobra ako mag-overthink. And all my friends, my family, who know me from way back, alam yun, na-struggle ko yun. Grabe yung power ng mind ko. And I believe it was the enemy trying to prevent me from flourishing, trying to prevent me from being who I am today. And I'm thankful that Jesus intervened kasi andito ako ngayon sharing this story to you guys. Bata pa lang ako, natay ko yun sa identity ko and naging personality ko yun na I was just really a fearful, anxious child. Sobrang perfectionist lang talaga ako. Sobrang overthinker lang talaga ako. Alam niyo yung OCD?
I wasn't formally diagnosed, but I had symptoms of OCD right around this time, 2020. Kaya I was going to yung psychology department ng NBI, mental health department ng NBI noon. Tapos ganyang karami yung battery of tests ko. And then I was also taking therapy sessions, having therapy sessions with my professor sa Southville nung time na yon. And I think once a week kami, twice a week kami for almost a whole year. And it did help, guys. Sobrang bait ng professor ko na yon. It did help temporarily. But there was something na empty inside. And things would be better. But then, pag nagkaroon ulit ng challenge, gumuguho ulit lahat. It wasn't the solution to the emptiness, the void that I was feeling nung time na yon. So, I started gaining weight nga. That's also the reason na parang hindi na ako nakabalik nung time na yon even after ko magpahinga. Kasi, syempre, yung visuals, it matters to the management and I didn't feel confident then. So, hindi ako nakabalik sa work and I was waiting na, hindi, papapayat lang ako ng konti but it never really happened. Things got worse pa. And then, yun, I was thriving in my classes. Tapos, napansin ko na lang na I couldn't learn anymore. May nangyayari sa brain ko na I had a hard time learning, na apektuhan na din yung classes ko. Although, bilang perfectionist nga, I was extra hard on myself. Hindi yun naramdaman ng professors, but ako, naramdaman ko yung struggling to keep up the same grades that I had before. It was really a struggle. Napansin ko na classes, kahit 2 hours yan, 3 hours, dire-diretso. Nag-usap kami, very active ako sa discussions with the prof. Pag tinanong anong isang takeaway, wala akong mabanggit dahil mental block. Napansin ko na I had a hard time learning. Something was affecting my learning and my memory. Parang wala na ako nare-retain na information. So sabi ko, sayang yung binabayad ko sa tuition. Might as well stop na lang din muna. Kasi nape-pressure din ako trying to keep up kung paano ako before. Clearly, there was something wrong. Malis ako ng work and then di ako makabalik ng work. Kahit nag-enjoy ako sa classes ko, it was an escape for me to focus on my grades, focus on learning, focus on getting my degree, di ba? Pati yon yung area of my life na yun nawala. Tas yun nga, namatay nga si daddy. He passed away. And then, meron kaming tinayo na business ng daddy ko. It was called Munting Larawan. Sa Fisher Mall siya. Even my sister pala. So, magkakasyoso kaming tatlo doon. So, basically, photo studio siya. And ginawa ko din yung escape. I put all my time and my effort into that. Talagang I was there to be present with our customers kasi first time kong mag-business nung time na yon. But sadly, syempre nung namatay si daddy and mahal yung renta, hindi na din namin kakayanin ng pandemic na to have a pwesto sa mall, lalo na kaka-open pa lang namin nung Feb 2020. Tapos pagdating ata ng December ata, I'm not sure with the timeline. Pagdating ata ng March, May, wala na, lockdown na lahat, 'di ba? So kung kailan magkakaroon ng mga graduation photos, lahat ng mga magagandang seasons for a photo studio type of business, hindi na namin naabutan. It's sad. I had to close down yung business na yon. It didn't feel right na continuing it without daddy and with what's happening na nga din sa akin. Medyo hirap na din talaga ako. With my thoughts naman, I remember there was a time na I was confused na what was real and what wasn't real. Ganun nakalakas yung influence ng mga thoughts ko na makikita ko sa social media and basta grabe talaga ako mag-overthink. So, I would ruminate on these thoughts and it would give me so much anxiety na parang napaparalyze ako the whole day. Halos wala na din akong ibang magawa. Basically guys, 4 years yun na na-share ko yun sa testimony ko nung nabaptize ako 2023. I felt like parang yun nangyari kay Job na lahat ng area ng buhay niya tinanggal sa kanya, binawi sa kanya. Tapos hindi niya maintindihan bakit. And it was really hard nung time na yun dahil wala pa akong God nun. Wala pa akong Jesus nun sa buhay ko. Wala pa akong faith nun. So, ng mga panahon na yon, ang kinapitan ko ay si Nash, yung partner ko.
nangyari lahat. Namatay si daddy, hindi na ako makapag-aral, di ako makapagtrabaho, tumataba ako ng tumataba, confidence ko sobrang bagsak, self-esteem ko, and I also had problems with my identity. I also had an identity crisis, and I'll save that bit for another part of my testimony kasi I think that will really speak to you guys din. Actually, yun yung pinakaunang nangyari, identity crisis, and then unti-unti nawala lahat sa akin. Parang yung story nga ni Job na I felt like I had nothing left. I felt like ano nang nangyayari, hindi ko naintindihan. 4 years yon na dagok after dagok, pain after pain, grief. Hindi ko pa nga nade-deal with yung grief ko kay daddy, may susunod na naman na nangyayari na masakit at hindi ko na naman matanggap. Tapos nag-2022 na. Do'n ko nalaman na marami pala akong sakit. Nag-start siya sa autoimmune disease. I think nag-start siya 2019 pa kasi na-ospital na ako nung 2019 for a very, very, very bad viral infection. Parang 2 to 3 weeks ako nasa ospital, tas ang lala talaga niya. I think maybe that's what triggered it. And syempre, all my life, based sa mga studies, yung autoimmune disease kasi, isa yun sa mga sakit na nakikita nilang pattern sa mga patients. Parang suppressed emotions or mahabang-mahabang history ng stress na nagma-manifest sa katawan. And I think, yeah, for sure, yun dahil buong buhay ko nga, dahil sabi ko nga, with how my mind work, buong buhay ko stress ako. I took things too deeply. I took everything too seriously. Dinamdam ko lahat. I was a really anxious and fearful person noon. Yun yung unang nalaman na meron akong autoimmune disease. Kaya pala ako nagigain ng weight. By this time, I gained around 20 plus kilos already. I think 25 kilos was my heaviest. And sobrang namamanas ako, guys. Siguro a summary lang of what happened dun sa health ko na journey na yon. Sa health ko, yun nga, yung mental health problems and then yung struggle with learning. That was part na pala kasi nasisira na pala yung thyroid ko. So, the thyroid kasi, it supplies lahat ng energy sa mga organs natin. So, kaya pala, sobrang nagsastruggle ako with learning and with memory and even yung physical body ko. Grabe yung lethargy, grabe yung pagod. And then, I tried going to, imagine nyo na lang guys, I went to all the pinakamahal at mga kilalang doctors for this field and nothing was working. Naalala ko, kapag chine-check up ako noon, parang 3 times a week ata ako nasa high precision. Normal life ko na yon for almost a year and almost a year, 2 years. 3 times a week ako nasa high precision. Kinukunan ako ng labs kasi kailangan i-monitor. And trust me guys, every time magpapalabs ako, palala lang ng palala. Walang umu-okey, purga na ako sa gamot. Yung gamot ko 30 supplements, 30 piraso a day. Kada kakain ako may 3, 4. Grabe, purgang-purga ako sa gamot. Halos lahat ng savings ko nung time na yon nalimas. Kasi my mom was also diagnosed with something else. Bilang hindi ako makapag-work, 'di ba? Wala naman nagso-sustain. Ubos ako financially din with what happened. And sobrang nag-aalala na lang ako kung ano nangyayari sa katawan ko. I felt like yung mga maintenance ko guys, I was parang 1,500 milligrams ng metformin. Meron akong, so ito lahat na nangyari. Hashimoto's disease, which is an autoimmune disease. Yung immune system nyo, tinatarget yung thyroid nyo. After that, I had liver problems. I had liver ascites. Nagkakatubig ako sa liver. Hindi naman ako nainom. Pero nagkakatubig ako sa liver. Yes, I was eating unhealthy, pero it doesn't make sense. Gaano karami po yung naging sakit ko after nun. So, yeah, liver ascites, nagkakatubig ako sa liver. I had fatty liver din. Tapos, kumakapal na rin yung liver ko. So, nung time na yon na-diagnose ako with liver fibrosis. So, may ginawa silang check na nagsascar yung liver ko. Kumakapal siya actually. Parang nagkakakalyo, ganun. And then, I also had hyperlipidemia. So, lahat ng lipid profile ko, whack. Lahat yung triglycerides, lipid profile, talagang grabe. Even yung liver profile, sobrang sama. Sobrang sama. Hindi mo iisipin sa age ko
So, naka-atorvastatin ako, naka-metformin ako, and then binigyan pa ako nung naltrexone, which is a super, super low dose na alam ko ginagamit siya para sa mga taong nag-withdrawal from opioid withdrawals, or drug withdrawals. Yun guys, a very, very low dosage. And it was to help daw my immune system na hindi maging, is to suppress my immune system na hindi maging sobrang active or galit na galit or overactive. Pero, ang side effect nun, tulog ako buong araw. As in, wala akong energy. Tulog ako buong araw. Ano pa ba nangyari? Yeah, I had PCOS din. May times na ilang months ako hindi nagkaka-period, 6 months, grabe. I had gallstones din. Meron akong 2 o 3 gallstones. And then, umabot sa point na yung pinakadulo na, sobrang stress na ako nito. Nag-aalala na yung buong family ko kasi as in, grabe mag-progress. Every after another week, every after another month, may panibago na namang organ na may problema. Basta nagsusunod-sunod. As in, wala nang magandang nangyayari. Wala magandang nangyayari. Kahit lahat ng gamot, lahat ng doktor, pinuntahan ko na. Eto pa, dinala pa ako sa mga manggagamot. Sa mga, hindi manghuhula mga manggagamot. Basta yan, yung mga kumukontra sa mga barang-barang daw na yan. Dinala pa ako. 2 na puntahan ko guys. Kasi syempre, gets ko naman yung family and family friends namin nag-aalala sa akin na ano nangyayari sa'yo? Bakit manas na manas ka? Tapos nalaman nila yung lab test ko. Ito na naman, may bago na naman problema. Pag gine-check up na ako sa St. Luke's, hindi na nila iniintindi yung history ko kasi sobrang haba na. So, as in, sige, kung ano na lang yung pinaka-symptom mo today, ano na lang yung pinaka pwede nating gawin ng paraan kasi hindi na nila mapagtagpi-tagpi kung ano yung nangyayari. Naalala ko nun, humihingi pa ako, niloloko ko yung sila ate na kumukuha ng dugo sa High Precision, niloloko ko pa sila na, ate, baka meron naman kayong loyalty card or baka may mga vouchers kayo pa-loyalty card dito sa High Precision kasi parang every week nagkikita tayo, medyo magastos. Sabi ko, baka meron kayong mga point system, di ba? Mga membership, ginawang SNR yung High Precision. Pero totoo, dinala ako nga sa mga manggagamot, tapos sabi may gumagawa daw ng ganito sa akin, may gumagawa daw ng ganyan, may galit daw, may ganyan daw. Ako naman, nung time na wala naman akong faith, di pa naniniwala naman ako, di ba? So, ganun po ba? Ganyan, ganyan. Lalong nag-isip, lalong kinabahan. And then may gagawin sila, yan, wala na yan. Walang gumana, guys. Na-experience ko yon twice. Magkaiba pa yon. Doon ko masasabi, guys, na tinry ko lahat. Tinry ko lahat talaga para gumaling. Tinry ko yung best ko na gawin yung therapies for my mental health. Ginawa ko lahat to be responsible for my physical health kahit na nung time na yon my finances were getting depleted. Ginawa ko lahat. And then, guess what happened next? Nagtai ako ng dugo. Nagkaroon ako ng bleeding, inflammation sa colon ko. Nagtai ako ng dugo. Sobrang sakit, guys. Ilang months yun na nagtatai ako, as in diarrhea. And then, weeks na hindi ako maka-go. Hindi ako maka-CR at all. Tapos nararamdaman ko na naiipon siya sa tiyan. And then, napansin ko na lang, nagtai ako ng parang mucus. Parang clear lang siya. Parang jelly, guys. Parang sotanghon. And then, after nun, nagtai na ako ng dugo. Pag ganun kasi, ang unang screening na gagawin sa inyo, ang tawag ay FIT test. So, yung FIT test ay occult blood test. Usually, yun yung first screening for colon cancer. And then, bago pa ako mabiopsy, bago ko pa malaman kung ano yung resulta ng biopsy na yun, ay bago pa ako makapagpa-schedule pala nung colonoscopy and mabiopsy, that was 2 weeks. 2 to 3 weeks na I had to wait. Syempre, pag ginugil mo, pag nag-alala ka, ano ba yung mga reasons ba't ganito nararamdaman mo? And given na sobrang dami ko na sakit, sobrang dami na nangyayari na hindi na talaga okay din, lalo na for my age, ilang taon lang ako noon. Sa lahat ng gamot na maintenance ko, syempre nag-alala ako and we all thought the worst. Iyak ako na iyak. Akala ko nung time na yun, colon cancer na siya. And walang immediate way na malaman kung yun ba yun, meron ba, may ilalala pa ba yung nangyayari within my body.
And then, sabi ng kuya ko kay Nash, "Bilang mo ng aso para hindi mag-isip, para ma-relax daw ako, para ma-occupy yung mind ko, para hindi ako mag-worry, may aalagaan ako." Binili ni Nashi si Nami for me. Tinry ko lahat guys, ginawa ko lahat ng responsibilidad ko bilang tao na gawin yung best ko to get better and to take care of myself. But, walang nag-work. Wala talagang gumana. Kasi, it wasn't my job. And kasi, I believe, ginamit lahat yun ni Lord for me to find Him and depend on Him. So, yun na yung nangyayari sa katawan ko nung time na yun. And then, nag-start na rin kami na hindi magkaroon ng pagkakaintindihan ni Nash. As in, random things lang guys. Sa pagod ko lang, sa stress ko, sa kakaisip ko, sa sobrang lumbay ng season ng buhay ko na yon. Tapos, nagkasabay din kasi na sana ma-share din ni Nash yung testimony niya dito sa inyo. Para magets nyo yung timeline na kung ano ba yung nangyayari sa akin nung time na yun, kung ano yung nangyayari sa kanya na sabay na sabay kasi, nung time na yon lowest point din ni Nashi. Kaya parehas kaming drained, parehas kaming pagod, parehas kaming stressed. Kaya syempre, ano yung nangyayari? Papagod kayong dalawa. Di ba nagkakainisan kayo? Actually, wala naman talagang reason eh. It was really just yung pagiging fed up. Pagiging fed up sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay namin nung time na yon. Yun, kung iisipin ko nung time na yon, actually share ko lang din sa inyo, no? Meron akong Google Doc na ginawa ko nung mga time na to bago pa ako magkasakit. Tsaka bago pa mangyari yung ikikwento ko sa inyo nangyari sa amin ni Nash. Ang tawag ko doon, Healing Diaries. Kasi ang dami nagtatanong, ba't di ka na nag-artista? Ba't di ka na namin nakikita? Bakit tumaba ka? May anak ka na ba? Ano na nangyari? Kung ano nang chismis na yung nangyari sa mundo ng social media at showbiz. And I wanted to share kung ano man yung mga heartbreaks ko, yung mga low seasons talaga na naramdaman ko nung time na yun, yung nangyayari talaga sa akin. I just wanted to inspire you guys na you're not alone. Pero hindi ko siya na-shoot. Kasi, hindi ko naman alam nung time na yon, di ba, na may mas ilalala pa pala, magkakasakit pa pala ako, tapos mangyayari pa, ang dami pa mangyayari after nun. So, nakakatuwa lang kasi healing diaries ang tawag ko doon. Ang aking idea na na-birth nung time na yon. Pero, yeah. And ngayon, di ko in-imagine na ito yung plano ni Lord na magkakaroon pala ng rescue diaries. Tapos, yung kwento, buong-buo na. Kasi, yung missing puzzle, nandun na. Testimony na siya ni Jesus. Siya pala yung missing puzzle dun sa kwento, kaya hindi ko matapos-tapos. Sabi ko, paano ko to iaano? Ang lungkot-lungkot lang. Puro kapalpakan lang, puro masakit lang yung nangyayari. Makakatulong ba to sa mga manonood? O masistress lang din sila? Baka maawa pa sila sa akin or lalo silang mag-self-pity sa mga na-experience nila, di ba? Yun. Ito pala yung rason. And ayun na nga. I thought na things couldn't get any worse. Yun na yung nangyayari. Dami ko sakit. Tayo na ako ng dugo. Kala ko may colon cancer ako. Nothing's working. And then all that time, mula nga nung nagsunod-sunod yon, yung years of pain and loss and grief. Yung natatalo ka paulit-ulit, nadadapa ka na nadadapa. So wala kang magawa. Hindi nag-improve yung sitwasyon. Nag-iwalay kami ni Nash. Nung time na yon, nakipag-iwalay ako sa kanya. Parang nagtalo lang kami sa kotse. As in, sobrang babaw lang. Medyo ganun na nga yung nangyayari sa akin nung time na yun. So, parang nasabi ko pala na ayoko na. Parang ganun. Ganun lang. As an immature person noon, guys. Alam niyo yung mga babae, parang, alam niyo yun, ang bilis sa atin minsan magbitaw ng ganun na, pagod na ako, ayoko na. Gumanon pala ako. And nagtaka ako kasi nung time na yon, first time naging firm ni Nash. Tapos, iniwan niya ako sa kotse ko sa ulan. Tapos umuwi na siya sa kanila. Nasa Cavite kami nito eh. Nagtalo kami sa harap ng bahay ng nila mamang, nila tita. Yung pala, pinagpe-pray niya na pala yung nangyayari sa sitwasyon namin. I'll leave the details out para siya na yung magkwento kasi stay tuned for the next episode. Kasi yung next episode,
yung kadugtong nitong story nito, yung phase 2 ng testimony ko, which is testimony naman kung paano kami kinasal. Paano gumalaw si Lord doon, our marriage testimony. So, yun yung after nito. So, naghiwalay kami, and then, parang after a month, nakipag-break ulit ako. Sobrang immature ko lang. Nakita ko lang sa IG story na parang masaya siya kasi nung time na yon, nung naghiwalay kami, nag-take flight na yung relationship niya with Jesus. So, ang galing kasi sabay na sabay kami pinursue ni Lord. Nauna lang sinash ng konti. Kaya, I believe we had to break up. Papunta na talaga siya doon kasi pinipigilan ko siya eh. Napipigilan ko siya dahil nahihirapan ako to believe. So, every time he would include me, kikwentuhan niya ako, okay, saya ako para sa'yo. Parang ganun lang. Pero, yeah, hindi siya maka-fully take flight kasi isa ako sa mga idols niya din sa buhay niya eh. So, when it comes to choosing me or si Jesus, on time na nagsisimula siya, lagi siyang nandun sa, mahal na mahal niya ako eh, lagi siya nandun sa pipiliin niya ako. Ending, hindi nag-take flight niya yung relationship niya with the Lord. So, ito na nga, after ko nakipag-break sa kanya nga, doon sa IG story na nagpapaalam na naman ako, second time ko na nakipag-break sa kanya, nakipag-meet siya sa akin. But, guys, I didn't mean it I was just really miserable and talagang immature lang. I didn't know how to deal with the emotions and I wanted him back at nagpapapansin ako. But, mali yung ginawa ko. I take accountability doon. Pero nakipag-meet siya sa akin. Kasi in-advisean siya ni Pastor Dan. Sabi niya, Kuya Dan, nakipag-break na naman siya sa akin 2 beses. Anong gagawin ko? Paano ako mag-reach out? Do I meet with her for closure? I wanna do this properly? Paano po ba? 2 beses siya yung nakipag-break. So, sabi ni Pastor Dan, yeah, oo, give her closure. Kausapin mo siya properly, end it ng tama. So, ngayon, nagkita kami sa may MOA. Nag-usap kami doon sa kotse, tas iyakan kami ng iyakan. Pero napansin ko na hindi niya ako hinahag, hindi niya ako kinikiss, hindi niya ako tinatawag na my love o kung ano yung tawag namin before. Literally, he was a different person. He had a different light to him, pero at the same time, nakikita mo yung tao na nagsasuffer and nagsastruggle. Pero at the same time, may peace. Time na yon, nakikita ko yung struggle kasi kailangan namin maghiwalay. And, tsaka ako na lang, ikikwento yung details nung part sa kanya. Pero yon, naghiwalay kami. And then, nag-meet kami. Tapos sabi niya sa akin, kinuwentuhan niya ako na lahat ng testimonies niya from that 1 month of really, nawala na ako sa picture eh. So, sinik niya lang talaga si Jesus. So, na-encounter niya si Jesus, ang dami niyang natutunan, ang daming na-break sa kanya ng mga lies, ang daming na-break sa kanya ng mga hindi pala dapat na nasa buhay niya, na mga idols niya pala, and things that were preventing him from yung relationship nga with God taking flight. Tapos kinikwento niya sa akin yun, tapos sabi ko lang sa kanya, okay, proud of you, happy for you, hindi ko gets, pero okay. Kailan tayo magkakaayos? Sobrang bored ko, guys. Tapos nagtaka ako, nagpaalam na siya. Sabi niya, sige. Yun lang. Gusto ko lang kwentuhan ikaw. Tapos, magpapaalam na nga siya. Thank you daw for all the wonderful years. Umiyak siya, pero grabe yung peace and yung strength na nakikita ko dun sa tao. Ibang-iba. Di niya ako nilandi. Kung ano yung mga nagawa namin before, wala siyang ganun. Pero iba yung tipo ng pagmamahal at respeto na nakita ko sa kanya nung gabi na yon compared sa sobrang tagal na namin together. I think 6 years together na kami nung time na yun. Gusto na nga namin ikasal eh. Tapos, sabi ko, ay, teka lang. Hindi ba tayo magkakaayos? Wait. Nangyari ba talaga to? So, doon na nag-dawn sa akin. What? Teka, ano nangyari? Tapos, kinuwento niya sa akin nga na we have to break up talaga. Tama naman yung nagiging leading. Kaya nung nakipag-iwalay ka sa akin, pinag-pray ko yon, hindi na ako nag-resist. Kasi alam ko, answered prayer yun from the Lord. This has to happen. And I believe ito yung will ni Lord for us. Talaga, na maghiwalay na. We're not for each other. Hindi na tama yung nangyayari with our relationship and we're both not okay, we're both miserable. Kailangan natin i-prioritize parehas yung relationship natin with the Lord. Sabi ko, sino tong taong to? 1 buwan lang.
Isang buwan lang na hindi kita nakausap, nakita, na hindi tayo. Eto ka na, eto na yung mga nangyari sa'yo. Tapos ako parang, ginawa ko nung time nag-gym ako, nag-productive ako. Kung ano-anong ginawa ko. Yun yung sasabihin ng mundo na things to improve yourself and to ganito and to get peace and be happier and ganyan. Pero ito, nagbasa lang ng Bible, mag-isa. Nag-seek lang. And talagang buong puso, wala nang pag-aalinlangan, desperately, just fully focusing on seeking God, seeking yung word ni Lord. Ano ba yung talaga sinabi mo? Hindi galing sa ibang tao, ano ba talaga yung sinabi mo? Sino ka? And ano yung sinasabi mo about me, about the world, about life? Tas sobrang nag-iba yung tao. Grabe yung transformation. Tapos nung time na yon, sabi ko sa kanya, seryoso ka ipagpapalit mo ko sa Diyos mo. Ganun ako ka hindi naniniwala na totoo si Lord. Wala akong takot sa kanya. Nung nasabi ko yon, dala na rin ng pain and parang ang funny kasi galit ako kay Lord. Na bakit ganyan? Tinanggal mo na lahat sa akin, namatay yung daddy ko, nawalan ako ng business, nalugi ako ng money, naubos yung savings ko sa ospital, hindi ako makapag-aral, hindi ako makapagtrabaho, lahat. Lahat nawala sa akin. Tas the one person na nandoon to comfort me the whole time, pati ito. Yung kaisa-isa na lang na sinasabi ko na lang sa sarili ko na, okay lang, sige. Yung katawan ko, sobrang nag-deteriorate, parang 60, para na akong senior or para na akong feeling ko mawawala anytime dun sa status ng health ko. Sobrang nagde-deteriorate yung body ko. Tapos wala na akong career, wala na akong, di na ako makapag-aral, yung confidence ko wala na, lahat yung kahit just feeling young in my body, feeling my age in my body, being able to move, lahat wala na. Pero at least meron akong boyfriend na alam ko 'pag napangasawa ko 'to, mahal na mahal ako nito. At least I know I'll have a happy marriage. I know I'll have a loyal husband. Yun na lang yung nasasabi ko. And then, pati siya kinuha sa akin ni Lord. So, galit ako sa kanya, narereklamo ako, "Bakit ganyan? Akala mo ba parang masama ba akong tao? Sobrang ano ko ba, na-deserve ko yung mga ganitong bagay, yung ganitong suffering?" Pero at the same time, hindi ako naniniwala sa kanya, 'di ba? Kasi kung totoo si Lord, kung totoong my God, dali lang. Lahat ng bagay na yan hindi nagma-matter. Temporary lang yan lahat, physical lang yan lahat. Lahat ng emosyon na nararamdaman mo, it's just here, maiiwan yan sa mundong 'to, pero siya yung eternal, 'di ba? So, yun sabi ko sa kanya, "Seryoso ka pagpapalit mo ako sa Diyos mo?" And then sabi niya, "Oo, Mika, pasensya ka na. Alam kong hindi mo naiintindihan ngayon, alam ko nasasaktan ka, pero," sabi niya, "matagal ka ng miserable. Ilang years na yan, 4 years ka ng miserable. Ngayon ba't hindi mo ibahin yung approach mo? Kasi wala naman nag-iba sa buhay mo, 'di ba? Tinry mo na lahat, ginawa mo na lahat ng akala mo makakatulong, pero andito ka pa rin. Parang you're not living anymore. Inaanod ka na lang kung ano man mangyari, you're just flowing, but you're not happy. You don't have peace. You don't have joy in your life. Ibahin mo. Ngayon, Mika, please. Masakit, mas hindi mo naiintindihan. Bakit di mo subukan? Isik mo si Lord. Isik mo lang siya. Walang mawawala sa'yo. Try mo lang kung totoo si Jesus. Try mo lang. Subukan mo lang. Kung sakaling totoo siya, magbabago buhay mo. Bakit di mo subukan? Walang mawawala sa'yo. Tinry mo na lahat. Wala ka ng option as of now. Siya yung kailangan mo. Hindi ako yung kailangan mo. Tapos naalala ko nun, sabi niya sa akin, umiiyak siya. Sabi niya, "Mika," sabi niya, "hindi mo alam kung gaano ka sakit, kahirap sabihin sa taong mahal mo na alam mong mahal ka, na wag mo kong mahalin. Mahalin mo muna si Lord." Tapos nakikita ko nahihirapan siya, nakikita ko na mahal niya ako. Nasasaktan siya dun sa nangyayari. Nasasaktan siya na kailangan niya maging firm. Pero sigurado siya, eto yung kailangan mangyari. Kasi inimpress sa kanya ni Lord through His devotions.
Tas hindi ko maintindihan nung time na yun guys, hindi mo ako nagde-devotions. Wala akong alam sa Bible. Hindi, wala akong pakialam nung time na yun. Pero sabi niya sa'kin, "Please Mika, subukan mo lang. Eto na yung wala na makakatulong sa'yo." Sabi niya, "Sa tagal natin, gusto ko lang pasayahin ka, tulungan ka." And alam kong ginawa niya lahat ng best niya para tulungan ako. Yung human capacity niya naubos niya. Para saan ko kailangan ng support, uunahin niya ako, he will give support wherever I need it. Comfort, sige. He was always there for me. He was so gentle with me. Grabe, throughout all the health stuff, pabalik-balik sa ospital, confined, lahat. Pero, sabi niya sa akin, Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ya, subukan mo lang. Wala kang ibang kailangan gawin. Wala kang kailangan gawin. Lumapit ka lang sa Kanya. Hayaan mo lang siya na iligtas ka. So, after nun, syempre ang hirap going through a breakup, 'di ba? Hindi siya madali. Naalala ko nun, pumunta ako sa a few days after namin naghiwalay. Iyak ako na iyak kay Tita Net sa mommy niya. Sabi ko, "Tita, ganito, nagkikwento ko. Paano ba? Hindi ko na alam." Tapos, habang nagkikwento ako kay tita, doon ko na-realize, totoo si Lord. Ito yung realization moment ko na funny. Sabi ko, "Tita, naka-makeup ako. Naka-preppy skirt ako. Ang cute-cute ko nung araw na yun. Sobrang ganda ko. Tapos, ginawa ko na lahat. Kinis ko na, nilalambing ko, inahag ko. Ginawa ko na lahat. Nag-beg ako para hindi kami matuloy na maghiwalay. Pero first time kong naramdaman na kahit anong pilit ko na mangyari yung isang bagay, kontrolin, na hindi kami maghiwalay, parang hindi ako yung nasusunod. Kasi akala natin, 'di ba, in life na hawak natin lahat. Kaya without Jesus, sobrang stress tayo eh. Before tayo ma-enlighten and magka-relationship kay Jesus, sobrang yung pressure kasi feeling mo kada magkakamali ka ng desisyon, consequence mo yan kasi mali ka ng desisyon eh. Hawak mo yung buhay mo, kontrolado mo yung buhay mo, kontrolado mo lahat ng senaryo, lahat ng outcomes. Sobrang pressure nun. 'Di ba? Tapos kapag nagkamali ka, sobrang bigat nun na parang feeling mo, kasi ikaw eh, kasi mali, nagkamali ka sa maliit na bagay na to, therefore eto yan. Yan yung mga mangyayari dahil mali ka. So, nung time na yun, ito ko na-realize, teka, ginawa ko lahat ng alam ko para hindi kami maghiwalay. Pero, hindi ako yung nasunod. Tita, parang may iba pong nagkokontrol nung nangyayari sa amin dalawa ni Nash. Parang may iba pong may hawak nung buhay namin nung parehas na nangyayari sa lives namin nung time na yun na mas malaki sa aming dalawa. Kasi nakikita ko din yung isang tao, hindi din madali sa kanya na hiwalayan ako at ikwento lahat nung na-experience niya na alam niyang pagtatawanan ko at hindi ako maniniwala. Pwede ko naman isipin na abangan ng bababae lang siya eh. 'Di ba? So, may sobrang malaking, there was somebody powerful na in control. Siya ay nagmamando nung sitwasyon na nangyayari na i-experience namin sabay, na magkahiwalay, at yung nangyayari talaga sa aming dalawa. Ito nga yung paghihiwalay namin. So, after nito, yun yung ginawa ko. Sinik ko si Lord. Hirap nung una, Bible verse of the day lang ako. Hindi ko nga alam paano to, ganyan. Tinuro naman ni Nash sa akin lahat kung paano. And then, tinext ko si Ate Tracy. Sabi ko, "Ate Tracy!" Sabi ko, "Naghiwalay kami ni Nash. Sobrang sakit. Ate, hindi ko nagigets kung ano nangyari." Pero may nabanggit siya about Jesus eh. Like, will daw to ni Lord. Paano ba? Help mo ko please. Sobrang sakit. Natatakot ako. Sobrang sakit. Si Ate Tracy from Victory Antipolo pa guys, Malabon ako. Ganon kasakit, ganon kagrabing lugmok. Natulog. Ganon kagrabing lugmok yung nangyari sa akin noon. From Malabon guys, halos 3 times a week akong babiyahe. 2 hours para umabot ako on time at maaga sa Antipolo. Minsan 2 hours, 3 hours, hindi naman 3 hours, mga 2 hours pa rin
pauwi. That was September 3, 2023. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon na first time nag-click sa akin, hindi subject si Lord. Baka totoo nga lahat ng sinasabi ng mga tao. Baka nga totoo yung sinasabi ni Nash. Totoo si Lord. May Jesus pala talaga, my God. So after nun, yun lang din yung ginawa ko. Sinik ko lang din, okay, kung totoo si Lord, gagawin ko lahat para makilala ko tong taong to. Okay, basa akong Bible, punta akong church, ganyan. And then, pagdating ng October ata, oo, just shortly after initial na nilagay ko yung faith ko, yung trust ko kay Jesus Christ, I was already cleared. Nagulat ako. Pagka ultrasound ko, pag-check ko ng health updates ko, I was miraculously, instantly healed from my liver. Wala na akong liver problems. Okay na lahat. Papakita ko na lang yung scan dito I'll try if mahanap ko pa. Pero ang nakalagay lang, internally resolved. Makikita mo yung mga past ultrasounds ko na walang nagbabago. Sobrang daming remarks kasi ang dami nangyari. May mga drawing pa kung ano yung problema. At lahat ng remarks, puro problema. Wala namang good job, ganda ng liver mo. Wala ang pangit ng liver mo. Ang daming problema ng liver mo. And then, I put my trust in Jesus. Tapos pag pinag-compare mo, pag pinagtabi mo, nakalagay lang internally resolved. No explanation. Wala akong ininom na bagong gamot, wala akong tinry na kung ano. Na alam kong sa willpower ko bilang tao, sa lakas ko bilang tao, ginawa ko lahat. Nang aakalain ng tao magpapagaling sa kanya, ginawa ko lahat. Jesus heals. He did. Kahit alam ko hindi ko hiningi. Hindi ko hiningi sa kanya. Tapos naalala ko, tumawag sa akin yung doctor ko. All my life, hindi naman all my life, mula 2015 kasi may PCOS daw ako. So, from time to time, binibigyan ako ng isang banig ng pills just to, yung periods, ganyan-ganyan. Tinawagan ako nung doctor ko, Mika, based sa new scan mo, ganito, may nalaman kami. You no longer have PCOS. You no longer have to take stuff for PCOS. Kaya lang pala ganon, yung ovaries mo, kaya lang medyo may hormonal na mabagal, is kasi yung thyroid mo, parang dormant lang yung ovaries mo. Dahil yung thyroid mo, hypothyroid kasi yung Hashimoto's pinapabagal niya lang lahat ng organs mo. So kaya yung metabolism mo mabagal, dormant lang siya. Pero wala ka ng mga yung bilog-bilog, wala ka ng mga ganun sa ovaries mo. And we don't need to take any treatments na for PCOS. So, na-clear na rin yung PCOS ko. Mula 2015, may PCOS daw ako. What? Paano nangyari yun? Amazing. Diba? Tapos yun, pagdating ng November, nagkaroon ng water baptism sa yung victory weekend ang tawag. Ayun, dali-dali. Wala pa ako ganong alam sa Bible nun. Basta verse of the day lang. Encouraged na ako. Enough na yun. Yung maliit na yun. Mustard seed of faith nga, di ba? Yung maliit na faith na yun. Enough na yun. Para i-carry on ako through the day. Na kahit hiwalay na kami ni Nash. Ganito. Pero, magiging okay ako. Kahit anong pagdaanan ko pa na mas matindi in the future, magiging okay ako. Kasi kasama ko na si Jesus. Kasama ko na siya. So, hindi na ako natatakot. Kahit mamatay ako, alam kong kasama ko pa rin siya at makakasama ko siya. Iba yung peace, iba yung joy. Isa pa na na-experience ko na instant healing was my mental health. Nakwento ko nga yung mga struggles ko, diba? Like, from having thoughts na hindi mo na alam kung ano yung reality and grabe yung... May times na sobrang nagmamigraine ako before kasi sobrang
Grabe ako mag-isip. Grabe yung thoughts ko. Tapos nakita ko ng ate ko nun, isang buong araw lang ako tulala at umiiyak. Kasi yung mind ko sobrang dami nangyayari. Tapos wala na lang ako nagawa kundi humiga, umiyak at maging tulala the whole day. Sobrang nag-alala sa akin nun si ate. Instantly, in a snap, mula September 2023, di naman in a snap, it was a month, basta journey din, pero sobrang bilis guys. Nung nalaman ko na totoo si Jesus, lahat nung chine-chase ko noon sa buhay ko, lahat nung inilalagay ko sa pinakatuktok ng priorities ko ng buhay ko, baliktad pala lahat. Baliktad pala yung priorities ko at saka may kulang. Pinaka-importante, kulang. Everything started to make sense. Naintindihan ko yung buhay. Nawala yung pressure sa akin off of me na ako may control ng buhay ko. Nawala yung pag-iisip ko. Di na ako nag-isip. Yung anxious thoughts ko, yung fearful thoughts ko and patterns ko na I've had simula grade 2 ako. Grade 2 ako. Nag-start yun. I had to leave school for a year. Kasi sobrang nagkaka-anxiety ako. Kaya, delayed ako ng 1 year sa school. Dahil doon, nawala. Tinanggal ni Jesus. Yung pag-iisip na yun. Anak ako na. Anak ako na bahala. Sabi nga, di ba, cast your burdens on the Lord because He cares for you. Jesus can heal anything. Walang hindi kayang gawin si Lord. Wala siyang hindi, walang tao na too far gone for Him. Walang storya na too shameful. Or wala nang chance for Him. Walang sakit na hindi niya kayang palitan ng pagmamahal niya. Na yun yung mag-heal sa'yo. Walang stress na hindi niya kayang saluhin. Sobrang tigas ng ulo ko. Sobrang tigas ng puso ko. Kaya siguro, yun yung naging way para makilala ko siya. Pero okay lang. Kasi, nakilala ko siya. Nabasag lahat ng katigasan na yun. Lahat ng rebellion na yun. I kept running away from Him. Dinadala ako ni Nash sa church, pero kahit kailan siya, never siyang tumigil. Nahabulin ako, naipursue ako. At alam ko, ganun din ginagawa niya sa buhay mo. Kaya kung naranasan mo yung mga naranasan ko, siya yung sagot. Akala mo, hindi, baka pag nagkaasawa ko, magiging masaya ako. Hindi, baka pag nagkapera ako, magiging masaya ako. Hindi, baka kapag healthy na yung body ko, pag full fit ako, maganda yung katawan ko, naging mayaman ako, naging sikat ako, magiging okay ako, magiging happy ako. It's never gonna be enough. Pwedeng mawala lahat yan in an instant, and you're gonna be chasing nothing. Because none of that truly matters pag namatay tayo. Jesus is the answer. Jesus, period. Siya lang. You cannot add anything to Jesus. Siya yung sagot. And sobrang happy ako na nagbago buhay ko. Sobrang happy ako na kahit buong buhay ko, tigas-tigas ng ulo ko, umabot ako sa point ngayon na kilala ko na siya. At namumuhay na ako nang kasama ko siya. To God be the glory, guys. I'm so excited kung ano pa yung mga mapagkikwentuhan natin. May gusto lang ako i-share na last verse sa inyo. And kung nagtataka kayo kung what happens after that pala, nung time na yon, masaya na kami ni Nash. Kasi sabay kami na-baptize eh. Hiwalay kami, di ba, nung time na yon. Pero di namin alam, sabay kami na-baptize. Magkaibang branches ng Victory, pero the same day. Magkaibang lugar lang. We're just happy seeing each other na finally having a relationship with God and finding that peace, finding the answer to all of our questions sa buhay.
So, masaya lang ako. Nakita ko siya na-baptize. Masaya din daw pala siya. Nalaman ko na lang lately na nakita niya pala yung testimony ko. What happens after that? Kasi obviously, di ba, kasal na kaming dalawa. Sobrang grabe. Grabe si Lord. Abangan yung next episode kasi yun naman yung isi-share ko sa inyo, yung marriage testimony naman namin ni Nashi. Kung anong plano ni Lord nung after that time. At bakit kami yung nag-end up together bilang husband and wife. So, may gusto lang ako i-share na quick verse lang. This is the verse of the day. So, this is Isaiah 53, verse 6. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Ganda, no? Sobrang ganda ng verse na to. Favorite na favorite ko nung una ko na-gets kung paano ako pinursu ni Lord. Yung He left the 99 for one. Si Jesus daw, kahit may isang sheep na mag-stray away, katulad ko, tigas-tigas ng ulo ko, takbo ko, papalayo, doon ako, sa kapahamakan. Baka ganun din kayo, feeling nyo? Iiwan niya yung 99 na inaalagaan, binabantayan, sineshepherd niya dito para lang habulin yung isa. Sobrang amazing maintindihan na ganun niya tayo kamahal. Kahit mag-isa lang tayo dun. Hindi kailangan na dalawa tayo, may kasama tayo para iligtas na tayo, para kunin niya ulit tayo. Buhatin niya ulit tayo pabalik para lang safe tayo in His presence. At we live in fellowship with Him. Kahit ikaw lang yun, at kahit ako lang yun, gagawin niya yun. At patuloy niya tayong pinapursue na mahila pabalik. So, sobrang ganda ng verse na to. Kita ko lang. It's the verse of the day today at sobrang na-encourage ako kasi alam ko nga na I will be sharing my testimony to you guys. That's it for today's Rescue Diary. And if you're in a place that needs rescuing, even in the little struggles, let Jesus in. He still rescues.